Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Lorena Suliano, kasalukuyang kumukuha ng Doktor ng Pilosopiya sa Pilipino sa University of Mindanao, Davao City. Isang karangalan ang maipakita sa inyo ang aking pananaliksik na pinamagatang kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo, digital na kakayahan at pagganyak sa pagkatuto ng wika, isang structural na ugnayang modelo sa kakayahan sa pagtuturo ng mga preservist na guro. Narito ang nilalaman ng aking presentasyon. Sa mabilis na pagbabago sa larangan ng edukasyon, ang papel ng mga guro ay higit na nagiging mahalaga. Hindi lamang sila tagapaghatid ng kaalaman, kundi tagapanday din ng mga mag-aaral na handang makibagay sa isang globalisado at teknolohikal na mundo. Dahil dito, kinakailangan suriin ang mga kakayahan ng ating mga pre-service na guro sa tatlong aspeto: ang pagiging sensitibo sa kultura, ang kahusayan sa paggamit ng teknolohiya at ang pagganyak sa pagkatuto ng wika. Ayon kay Ocampo, naharap ang mga pre-service na guro sa malalaking hamon sa kanilang paghahanda bilang mga profesional na guro sa kasalukuyang panahon ng mabilis na pagbabago sa edukasyon. Maraming pre-service na guro ang nahihirapan sa pagsabay sa mga bagong modalidad ng pagtuturo. Dagdag pa rito, nabanggit ni Padagas na may pangangailangan na palakasin ng mga pre-service na guro ang kanilang mga kasanayan sa pedagohiya, pagtatasa ng pagganap ng mga mag-aaral at pamamahala sa silid-aralan bilang paghahanda para sa kanilang aktual na trabaho. Nakita ito na nahihirapan silang isabuhay ang mga teoryang kanilang natutunan sa mga praktikal na aplikasyon sa work-based learning environment. Ayon kay Ramirez, mahalaga na mga pre-service na guro ay nararapat na magkaroon ng matibay na pag-unawa sa tsorya at paunlarin ito sa kailang silid-aralan kapag sila ay naging guro. Kaya't kinakailangan masusi-masuri ang mga pre-service na guro at ang kanilang mga kakayahan sa pagtuturo upang mapapabuti ang kanilang pagsasanay at paghahanda para sa kanilang tungkulin bilang mga guro. Nilalayo ng pag-aaral na ito na masiyasat at makabuo ng isang struktural na ugnayang modelo sa pagsusuri sa kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro. Nilalayon din ng pag-aaral na ito na masugutan ang sumusunod. Una, matukoy ang antas ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo. Ikalawa, mabatid ang antas ng digital na kakayahan. Pangatlo, malaman ang antas ng pagganyak sa pagkatuto ng wika. Pangapat, matukoy ang antas ng kakayahan sa pagtuturo ng reservist na guro. Panglima, matukoy ang makabuluhang ugnayan sa pagitan ng kakayahang tumugong pangkultural, digital na kakayahan, pagganyak sa pagkatuto ng wika at kakayahan sa pagtuturo. Panganim, mabatid ang pinagsama at nag-iisang impluensya ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo, digital na kakayahan, pagganyak sa pagkatuto ng wika at kakayahan sa pagtuturo. Pangpito, matukoy ang pinakaangkop na struktural na ugnayang modelo sa pagsusuri ng kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro. Narito ang nilalaman ng metodo. Ang pananaliksik na ito ay sinagawa gamit ang deskriptibo at causal na disenyo at ginamit din ang structural equation model. Para sa respondente ng pananaliksik, meron itong 400 na pre-service na guro na mula sa pampubliko at pribadong institusyon na nag-aalok ng kursong edukasyon. Ginamit din ang Rausoff at stratified random sampling. Sa pagsusuri ng mga datos, ginamit ang sumusunod: mean at standard deviation, Pearson correlation, multiple regression analysis, at goodness to fit measures. Para sa resulta at diskusyon, ipinapakita sa Talahanayan 1 ang antas ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo ng mga pre-service na guro na may mean na 4.33 at 0.44 na standard deviation. Inilarawan ito bilang pinakamataas sa deskriptibong level. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang mga pre-service na guro ay may mataas na antas ng kakayahan sa pagtugon ng mga pagkulturang aspeto ng pagtuturo na nagpapakita na kailang kahandaan sa pagtataguyod ng inklusibong edukasyon, positibong saloobin at mahusay na kakayahan sa pagtuturo. Gayunpaman, ang aspeto ng pagpapahusay ng kahulugan ay nangangailangan pa ng higit na atensyon upang maitaas ang kanilang kakayahan sa pag-unawa at aplikasyon ng mga karanasang pagkultura sa konteksto ng pagkatuto. Ang mga natuklasang ito ay consistent sa pananaliksik ni Oso de Gro na nagpakita na ang mga guro sa pagsasanay ay may mataas na antas ng kahandaan sa pagtuturo na tumutugon sa kultura. Kung ang mga kakayahang ito ay tinuturing na lubos na makatotohanan ng mga kalahok, ipinapahiwatig nito na handa na ang mga guro para sa aktual na aplikasyon ng culturally responsive teaching sa loob ng silid-aralan.
Ipinapakita naman sa talahanayan 2 ang antas ng digital na kakayahan ng mga pre-service na guro na may mina 4.49 at standard deviation na 0.41 na inilarawan bilang pinakamataas sa deskriptibong level para sa epektibong pagtuturo sa makabagong edukasyon. Ang resulta ng pananaliksik sa pag-aral ni Gold na nagpapakita ng karaniwang tinuturing na ang mga pre-service na guro ang kanilang sarili na may mataas na antas ng digital na kakayahan. Nagtitiwala sila sa kanilang kakayahang epektibong gamitin ang mga digital na kagamitan at mapagkukunan sa iba't ibang pamamaraan ng pagtuturo na sumusuporta sa kalagahan ng digital competence na sa pagtugon sa mga hamon ng makabagong edukasyon. Ipinapakita sa talahanayan 3 ang antas ng pagganyak sa pagkatuto ng wika ng mga pre-service na guro na may kabuang mean na 4.32 at standard deviation na 0.47 na inilarawan bilang pinakamataas sa deskriptibong level. Ipinahiwatig nito na ang mga pre-service na guro ay lubos na motivated na matuto ng wika dahil sa kanilang malakas na hangarin tulad ng pagunlad sa karera at ekonomiya, pagiging global na mamamayan at pakikisalamuha sa mga dayuhan. Ang mataas na antas ng pagganyak sa iba't ibang tagapaghiwatig ay nagpapakita ng kanilang positibong pananaw at dedikasyon sa pag-aaral ng wika bilang mahalagang aspeto ng personal at professional na pagunlad. Ang pari-pariho at mataas na resulta ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng kanilang layunin sa pagpapalakas ng kanilang wika at intercultural na kakayahan. Ipinapakita sa talahanayan 4 ang antas ng kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro na may kabuang mean na 4.55 at standard deviation na 0.45 na inirawang pinakamataas sa deskriptibong level. Ipinapahiwatig nito na ang mga pre-service na guro ay may mataas na antas na kakayahan sa tatlong aspeto ng pagtuturo. Ang pedagogical na kakayahan, kakayahan sa pamamala ng silid-aralahan, at kakayahan sa pagsusulit ng pagganap ng mga mag-aaral. Ang mataas na antas ng kanilang kakayahan sa bawat aspeto ng pagtuturo ay nagpapakita ng kanilang pagiging handa at may kakayahang magsagawa ng mahusay na pagtuturo, pamahalaan ang silid-aralan at suriin ang pagganap ng mga mag-aaral. Ang ganitong antas ng kakayahan ay mahalaga sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mag-aral sa iba't ibang sitwasyon sa loob ng klase. Ipinapakita ng mga talahanayan na may makabuluhang ugnayan ang kakayahang tumugong pangkultural, digital na kakayahan, pagganyak sa pagkatuto na iba't ibang aspeto ng kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro. Kabilang dito ang pedagogical na kakayahan, pamamahala ng silid-aralan, at pagsusuri ng pagganap ng mag-aaral. Ang pinakamamalakas na ugnayan ay makikita sa kabuuang kakayahan na nagpapakita na ang mga pre-service na guro ay may mataas na antas sa mga nabanggit na kakayahan ay mas nagiging mahusay sa pagtuturo. Ipinapahiwatig nito ang pagtugon sa mga pangkulturang aspeto, paggamit ng digital na kasanayan at pagganyak sa pagkatuto ng wika ay mahalagang salik para mapataas ang kanilang kahusayan at epektibong pagtuturo. Ipinapakita sa talahanayan 6 ang makabuluhang impluwensya ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo, digital na kakayahan at pagganyak sa pagkatuto ng wika sa kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro gamit ang pagsusuri sa multiple regressions. Ang kabuang modelo ay makabuluhan sa antas na p-value na 000 na may malakas na ugnayan at pagpapaliwanag ng 55.3% ng variasyon sa kakayahan sa pagtuturo. Sa mga individual na mga nasalik, ang digital na kakayahan ang may pinakamalakas o pinakamalaking impluensya na sinundan ng pagganyak sa pagkatuto ng wika at ang kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo. Ipinapahiwatig ng mga resulta na habang ang lahat ng variables ay makabuluhang nakaapekto sa kakayahan sa pagtuturo, ang digital na kakayahan ang may pinakamalakas na kontribusyon sa pagpapahusay ng pagtuturo ng mga pre-service na guro. Makikita
Sa Talahanayan 7, ang buod ng tatlong modelong nabuo sa pag-aaral na naglalayong tukuyin ang pinakaangkop na modelo bilang prediktor sa kakayahan sa pagtuturo ng pre-service na guro. Lumabas sa resulta ng Goodness of Fit, ang modelo 3, makikita na lubos na katanggap-tanggap ang lahat ng index dahil naabot nito ang itinakdang pamantayan ng fit ng modelo. Natugunan ng mga index na ito ang kinakailangang pamantayan. Kaya, itinuturing na ang modelo 3 bilang pinakamahusay at pinakaangkop para sa pagsusuri ng kakayahan sa pagtuturo ng pre-service na guro. Makikita sa talaguhitan ang pinakaangkop na modelo sa kakayahan sa pagtuturo ng pre-service na guro. Sa apat na tagapaghiwatig ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo, ang pagpapatupad ng inklusyon at pagpapahusay ng kahulugan ang nanatiling makabuluhang prediktor sa kakayahan sa pagtuturo ng pre-service na guro. Samantala, mula sa 5 tagapagpahiwatig ng digital na kakayahan, ang kahusayan sa impormasyon at datos, komunikasyon at kolaborasyon at seguridad o kaligtasan ang lumitaw bilang makabuluhang prediktor. Para naman sa pagganyag sa pagkatuto ng wika, 3 sa 6 na tagapagpahiwatig ang nanatiling makabuluhan. Kabilang dito ang kagustuhan para sa pag-unlad ng karera at ekonomiya, kagustuhan para sa kasiyahan sa pag-aaral, at kagustuhan na maging bahagi ng iba't ibang kultura. Ang resulta ay nagpapahiwatig na ang kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro ay higit na nasusukat sa pedagogical na kakayahan at kakayahan sa pagsusuri na pagganap ng mga mag-aaral. Para sa konklusyon, ibatay sa resulta ng mga pag-aaral, malaki ang papel na ginagampanan ng kakayahang tumugong pangkultural sa pagtuturo, digital na kakayahan at pagganyak sa pagkatuto ng wika sa pagpapalakas ng kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na teacher. Ang mataas na antas ng kakayahan ay pinamalas ng mga pre-service na guro sa bawat exogenous na variable ay nagsisilbing patunay na ang mga pre-service na guro ay may mataas na kamalayan at kakayahan sa pagharap ng mga multicultural na issue at sa edukasyon, pati na rin sa paggamit ng teknolohiya upang mapabuti ang kanilang pagtuturo. Ang makabuluhang ugnayan sa mga exogenous na variable at sa endogenous na variable ay nagpakita ng koneksyon ng bawat aspeto ng makasanayan ng guro. Ipinapakita ng resulta ng integrasyon sa kulturang sensitibo, digital na kasanayan sa pagtuturo ay may malaking epekto sa pagpapalawak at pagpapabuti ng kakayahan ng mga guro sa hinaharap. Ang Model 3 na nagsulong ng pag-integrate ng kulturang sensitibo at digital na kasanayan ay napatunayan na isang epektibong modelo sa pagbibigay ng mas mataas na kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro. Sa kabuuan, ang pag-aaral ay nagbigay ng mahalagang pananaw sa kalagahan ng pagtugod sa kultura ng mga aspeto, paggamit ng teknolohiya at pagganyak sa pagkatuto ng wika sa pagpapalakas ng pagtuturo ng mga pre-service na guro. Mula sa resulta, ng pag-aaral, tinanggap ang pinagbatayang teorya na TIPAC, Motivational Framework for Culturally Responsive Teaching at Self-Determination Theory dahil pinapatunayan ng mga ito ang mataas na antas ng kakayahan ng mga pre-service na guro sa pagtuturo. Batay sa mga natuklasan, inirekomenda ang pagsagawa ng estratehiya ng mga nakakatulong sa kakayahan sa pagtuturo ng mga pre-service na guro sa iba't ibang aspekto ng pagkatuto. Una, ang pagsasama ng mga kultural na gawain sa klase ay makatutulong upang mapataas ang kamalayan at pagtugol ng mga guro sa kultural na pagkakaiba ng kanilang mag-aral. Kalawa, upang mapalakas ang digital na kakayahan ng mga pre-service na guro, inirekomenda ang paglaraos ng regular na pagsasanay sa paggamit ng iba't ibang teknolohiyang pang-edukasyon tulad ng paggamit ng online modules, interactive presentations, at paggamit ng collaboration tools na magpapadali sa kanilang pagtuturo gamit ang teknolohiya. Ikatlo, mahalaga pagsagawa ng mga gawing nakatuon sa paglina ng pagganyak sa pagkatuto ng wika tulad ng language immersion at cross-linguistic exploration na makatulong sa kanilang interes sa iba't ibang wika at magpapataas ng kanilang kakayahan sa pagtugon sa mga mag-aral mula sa iba't ibang kultura. Sa huli, mahalaga rin turuan ang ating mga pre-service na guro ng self-reflective practices tulad ng reflect journaling at peer feedback sessions upang magkaroon sila ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang kasanayan sa pagtuturo at mapabuti ang kanilang sariling pagkatuto at pag-unlad.
Ang mga rekomendasyong ito ay magsisilbing hakbang upang higit pang mapahusay ang kakayahan ng mga pre-service na guro sa pagtuturo upang sila ay maging handa at epektibo sa pagtugon ng mga pangailangan ng mga mag-aaral sa isang classroom na may ibang kultura at mataas na pangangailangan. Inirekomenda din na kinakailangang bigyan ng sapat na suporta sa pamagitan ng mga pagsusanay, workshop at praktikal na karanasan na magpapalalim sa kanilang pag-unawa at kakayahan sa pagtuturo. Sa kabuuan, ang pagbuo ng isang komprehensong programa ng pagsasanay na nakatuon sa mga apekto ng kakayahan sa pagtuturo ay isusi sa paghubog ng mahusay at responsableng guro sa hinaharap. Narito ang ginamit ng mga sanggunian. Maraming salamat sa inyong pakikinig.